Okay, yung akala natin na simpleng negosasyon lang na hindi nagkasundo, mukhang mas malalim pa ang istorya. Pag-uusapan po natin itong mainit na balikan po ni Melvin Jerusalem at ni Sean Gibbons. Nagkasagutan po sila sa social media. Akala ko simpleng issue lang dahil hindi natuloy ang laban ni Melvin Jerusalem kay Oscar Collazo, mas malalim pala. Pag-usapan po natin yan, titingnan natin at sa dalawang panig po, open po ang linya ni Pauka Sports para liwanagin ang sitwasyon. Pero dito po sa video na ito, may mga sources din tayo na kinausap at ito po ang ating pananaw sa nangyari. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Gusto ko lang liwanagin na wala po tayong pinapanigan, katotohanan lamang. At dito po sa video na ito, titingnan natin ang buong pangyayari. Actually, nagulat ako nang may nagtag sa akin at nakita ko na lamang ang sagutan po. No? Simulan natin dito kasi nagulat ako dito. And Sean Gibbons saying, "Dumb, dumb. I told you the fight was not happening. You didn't want to listen. Now quit bitching and shut up." Medyo matindi ang binitawan ni Sean Gibbons sa world champion na si Melvin Jerusalem, no? Ito po ay medyo, I think, medyo below the belt ito para tawagin mong parang tanga-tanga ang isang world champion na at si Melvin Jerusalem took a page out of John Real Casimero and sinabi niya, "Why are you crying? Ba't ka umiyak?" And may nagtag sa akin. So nagulat ako dito. I didn't know what was happening. I thought this was a different issue. I have to verify the accounts and it looks like it's the legit account. So legit account talaga. And ito po yung account ni Melvin Jerusalem. Let's just go ahead and look at this muna para mas maliwanagan po tayo kung ano nangyayari. At ito po yung mga post ni Melvin Jerusalem na nagulat ako. No? Unang-una, simulan po natin dito sa pinakababa niya. Ito yung nagtitraining siya eh. Oscar Collazo, takbo, and then ito yung nagulat ako ng post ni Melvin Jerusalem. Sabi dito, sarap din pala magyabang minsan. Nakakapagod na din sa sobrang mabait, inaabuso na tayo, real talk. Sino naman ang umaabuso kay Melvin Jerusalem? Yan ang katanungan na sino ba yung umaabuso sa tingin nyo? And then, ito yung kanyang pa-hype kay Boy Tattoo. Oscar Coleso, bigla niyang ginutlak dito, defend your belt. Nakakagulat naman kasi. Actually, I'm really surprised. And then, babasahin natin. I was really surprised. Unang-una, we heard yung start of the year, Pedro Taduran went to the US to actually work out a deal with Oscar Collazo. So yun ang unexpected natin na mangyayari. Pero hindi rin yung mangyayari at nagulat nga rin tayo. Akala natin Pedro Tuduran versus Oscar Collazo. Gusto pala si Melvin Jerusalem. According po sa mga lumalabas na balita, may mga press release na nga. There's even a news in the international stage that Melvin Jerusalem and Oscar Collazo is gonna fight. Everything was there. So, now nagulat ako na biglang mapopostpone for some reason na June daw or July or something like that. So, okay, at least matutuloy pa rin. Pero ang pinaka nakakagulat, biglang itong si Oscar Collazo, may iba pa lang kakalabanin. Nabalita na rin yan sa boxing scene. So, what is happening? And then now, nakita natin itong post ni Melvin Jerusalem 3 hours ago. Today is February 20 na nakasulat dito, Real Talk. Plane tickets nakakuha na team namin from Japan at dito sa Pilipinas ready for US na sana. Tapos biglang nag-cancel sa laban. Paalis na sana kami noong February 15. Tapos noong February 14 na contact yung team Collazo na hindi matutuloy yung laban namin. Sinong hindi magagalit dyan? At wala pang refund sa mga ticket na gastos at booking sa hotel. Hindi lang ako ang nadismaya, pati buong team namin. Grabe yung preparation tapos biglang aatras. Kung pera lang ang habol namin, matagal na sana tinanggap namin yung laban noong February 14. Ibig sabihin may iba pa palang offer na gano'n, no? Pa yan. Kaya sabi ko sa team namin kung pwede ma-extend kahit March para makapaghanda tayo at makapagbigay ng magandang laban sa boxing fans. Maipanalo ang laban para sa Pinas at nagkasundo ang Team Jerusalem at Team Colasso. At ngayon biglang like, Liko, what?
I don't need to explain to everyone but I want to express my feelings. Boxing fans, thank you. At ito ang pinaka nakakagulat, no? Dito biglang may nagtag sa atin na nagulat ako dahil ang kasagutan niya ay si Sean Gibbons, ano? So maraming mga comment dito. Ito na nga yung comment na yon, ano? And then someone tagged me and so yan. Why are you crying? So this is not looking good. And of course, marami na rin nag-pick up. Bago ako nag-pick up, syempre si Pinoy Boxing Prodigy, isa rin sa trusted natin na content creator. Nilabas niya rin po yung mga balita. In fact, si Charlie Suarez nag-comment din pala doon sa isang ano na nag-advise na relax lang, pakabait ka lang, huwag magyabang. Pero kasi minsan ang tao napupuno. Naalala ko tuloy si Casimero kasi mabait din naman yan dati. Pero nagyabang, nasobrahan lang pero naintindihan natin. Sabi ko nga no, lahat ng apoy may usok. Pero ito no, ito yung pinakamasakit dito. Ako medyo aamin ako no, because syempre pagkaaway mo yung isang tao, parang wala kang pakialam kahit ano sabihin na masama sa kanya ng iba. So medyo dito, medyo syempre nasaktan tayo dahil Melvin Jerusalem is our friend na para sabihan na damdam. It's not nice. It's not very nice, especially world champion. And siguro likewise, that's why sabi ko sa inyo, sinasabihan tayo ng balingbing, sinasabihan tayo ng walang kinakampihan. Ang kinakampihan po natin yung katotohanan at saka yung tama. So we wanna give both side the rights to speak up if they want to. If they don't, then that's fine. So I'm opening my line to everyone, but so it looks like mas malalim pa ang issue dito, no? Ang akala ko ang kaaway ng team ni Jerusalem ay kampo ni Oscar Collazo kasi nakakapagtaka kung bakit nag-agree na sabay biglang hindi pa pala. Tapos ngayon, ito isang lumabas no na pinost ni Winter na biglang ganito no, as per the Taduran promoter Sean Gibbons, Taduran is very happy to open to give Filipino minimum weight world champion a unification after his third of defense in California. So, bakit biglang ganito yung story? So, naguguluhan ako, ano ba? Kala ko magkakakampi lahat. Bakit biglang open alam ko naman matagal na silang open na maglaban sa isa't isa. And I know Melvin Jerusalem and Pedro Taduran, hindi yan mga takot. Talagang laban sila. And dati ko pa naman hinahype yan eh. So, nakapagtaka lang bigla na ba't naging ganito ang sitwasyon. At ang pinaka nakakagulat ay yung sagutan sa social media na hindi maganda. Kumbaga last year ganyan kay Casimero ganyan na yung nangyari, no? So nagtataka tuloy ako at napapaisip ako bigla, no? And kayo na bahala. Ano kaya naging issue ngayon? Kasi si Casimero, alam naman natin ang issue ni Casimero kay Sean Gibbons is pera. So ano kaya ang issue dito? At bakit nagkasagutan yung dalawa? Yan ang pinakamalaking ano. Pero sana, nabanggit na to sa social media, imposible naman hindi ma-pick up ito ng mga kagaya natin, ng mga vloggers, ng um, mga news agency. Tayo po kasi independent tayo. So wala tayong kinakampihan. Kung ano lang yung nasa balita, yung po yung nire-reacta natin. So parang napapaisip talaga tayo kung ano nangyayari. So parang marami pong nangyayari ngayon sa mga Filipino boxers natin na hindi sana ito yung ang gusto na sana nating marinig yung mga ganyan, katulad yung kay Mark Magsayo, yung ganyan na nag-sign sa SUFA, yung may laban. Ito pa naman yung laban ni Melvin Jerusalem at ni Pedro Taduran na naabangan natin ng world title fight sa isang mga sikat na boksingero, yung mga big fight talaga, hindi yung mga basta laban. So this is hindi magandang simula na may makaaway na naman ng Sean Gibbons na isang boxer. So, yun. So, kaya ako medyo, again, hindi ako agree na makipagsagutan ng isang boxer sa kanyang promoter. Gaya ng ginawa ni Casimero, pero minsan naiintindihan ko rin. It's their right.
So sana maayos na lang nila ito sa isang private matter at mapag-usapan na maayos kung ano man yung issue nila. Kasi pag ganyan sa social media, wala nang balikan yan eh. Mahirap bumalik, kumbaga. So ano na naman sasabihin ng ibang tao dyan? Anyway guys, let me know what you think and I hope matuloy pa rin ang laban ni Melvin Jerusalem or ni Pedro Tuturan kay Oscar Collazo kasi yun naman talaga dapat. Let me know what you think guys and comment lang down below. Sarap tuloy pag-usapan ng unboxing. Drama talaga bumibenta. Melvin and Team Melvin and Team Sean Gibbons, I'm always open. You know my contact if you wanna. But I think dapat ito na yung first and last dito. Pero pag may mga bagong public interest kasi to, pag may mga bagong upload sila o update, try natin i-update din kayo. I-pick up natin. Pero siguro tama na to. Last na dapat to para tingil na. Alright? Let me know what you think in the comment section, guys.